Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul Manzano. Let us all pray. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, through the first prayer of our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildis Radalmeda, your end-time prophet, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our sins. Anoint your message of salvation and bless us all in the name of our dearest Jesus, and we cast out all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. We will always remember and cherish the blessed teachings and preachings of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildis Radalmeda and our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. To the whole beloved Almeda family, hallelujah, a pleasant evening po sa lahat po ng ating beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, especially our beloved visitors. Welcome to the royal family of God. Amen. God is the author of peace. Ang Diyos, siya ang may akda ng kapayapaan. 1 Corinthians chapter 14 verse 33, atin pong basahin. The first book of the Corinthians, chapter 14, verse 33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 14, versikulo 33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya ng lahat ng mga iglesia ng mga banal. Ang buong mundo ang nais nila talaga kapayapaan. Yun naman talaga ang mensahe kung bakit ipinanganak ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sinisigaw ng mga anghel, peace on earth and goodwill to man. Pero ano po nangyari? Mga nangyayari, kasalukuyan, mga minamahal ko. Bansa sa bansa, puro kaguluhan, mga minamahal ko. Dahil ito po'y layunin naman ni Satanas, to kill and to destroy, upang ang tao po mawalan ng kapayapaan at hindi na maniwala sa Diyos. Ngunit sinasabi po, mga minamahal ko, siya po ay Diyos ng kapayapaan. Mga minamahal ko, dito sa ating banal na iglesia, lahat tayo, mga minamahal ko, totoo po, wala tayong kapayapaan noon nung hindi pa tayo dinala ng ating dakilang Diyos. Ngunit, nung tayo po ay tinawag sa himalang kapamaraanan, we are called and chosen, mga minamahal ko, pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala, na unawaan natin merong nag-iisang Diyos na nahayag sa laman, mga minamahal ko. Ipinanganak sa pasabsaban, mga minamahal ko, ang sabi ng banal na kasulatan, He's the Prince of Peace. Siya po ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya sa atin, mga minamahal ko, grabe ang kagalakan natin eh. Mga minamahal, wala na ang mga bagay na gumugulo sa buhay natin, tila baga nag-aalinlangan tayo sa Diyos. Ngunit dito 100% naniniwala tayo, nagtitiwala tayo, sumasamba tayo sa Espiritu at katotohanan dahil tunay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tingnan niyo po ang kaguluhan sa mundong ito. Samantalang tayo naman nire-refresh natin. Naghahanda tayo sa ika-25th Talipaw Sulo Peace Mission Anniversary. Peace Mission ang pinag-uusapan dito. Golden Anniversary. Dahil hindi natin makakalimutan ito. We remember, yung panahon na yan talaga pong doon natin napatunayan na ang Diyos natin ay totoo. Amen. Praise the Lord. Siya po ay nagbibigay ng kapayapaan, kalayaan, kagalingan, higit sa lahat,
sigurado ang buhay na wala hanggan. Tingnan niyo po, mga minamahal ko, sabi nga ng President ng US, yung pumatay kay Charlie Kirk, ay hindi ordinaryo animal, sabi pagkasabi. Ngunit sa totoo lang, ito'y gawa ng dyablo. Upang lahat ng kumikilos, upang ideklara ang kapayapaan, he is a conservative political peace activist, mga minamahal ko. Idinideklara niya doon sa dako ng university, sa mga kabataan, sa Utah Valley University. Ngunit ayaw ng kapayapaan ng mga tao. Siya'y pinatay ng harap-harapan. Ngunit napakapalad po natin dahil ipinahintulot po yung mga bagay na yan para malaman natin na merong nakikipaglaban sa kapayapaan, sa mamatay, sa mabuhay, mga minamahal ko, kung anong kalooban ng Diyos. Ngunit ang ating dearly beloved parents in the Lord, sa simula pa lang ipinaglaban na ang kapayapaan na ito, ngunit kalakip po ang kapangyarihan. Ang mga armas ay hindi nagtatagumpay, mga minamahal ko, kaya doon sa Talipaw, Sulu, naganap ang trahedya. Ang mga armas, malalakas na kalibre ng armas, hindi nagtagumpay. Mga bomba during the military assault, mga minamahal ko, talagang kamangha-mangha ang Diyos. Itinodo na pulbusin na ang Abu Sayyaf, pero nagtataka yung nandun sa taas na naglaglag ng mga bomba. Hindi sila makapaniwala, ngunit salamat. Sabi nga, napapanood namin ang Jesus Miracle Crusade. Totoo pala ang ipinapangaral ni Evangelist Will de Almeida na ayon sa Isaiah 54:17, walang armas na magtatagumpay sa iyo kung ang katwiran ng Diyos ay sumasayo. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga mga miyal, baliktad po ang mundo natin Sa kasalukuyan, mas marami ngayon ang napapahamak. Maraming tao hindi na naniniwala sa Diyos. Ang nais nila, isigaw nila ang kapayapaan, isigaw nila yung pagbabago, ngunit gumagawa sila ng hindi kalooban ng Diyos. Sinusunog maging tao, mga minamahal ko, mga buildings para magkaroon ng hustisya. Nakakalungkot. Ngunit tayo po na tinawag sa Jesus Miracle Crusade, ang nagbibigay ng hustisya ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Diyos ng sanlibutan mismo si Satanas. Amen. Atin pong basahin dito po, 2 Corinthians chapter 4, verse 4. From the second book of the Corinthians chapter 4, verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Dito po sa aklat ng ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 4, ang talatay 4. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. The God of this world, small g po yun mga minamahal. Diyos, maliit na Diyon. Yan po si Satanas. Dahil halos segunda ang kapangyarihan niya. Kaya nga, marami sa tao ang inaalipin ni Satanas. Ginamit ang mga relihiyon na nagsasabing buong-buong katotohanan, pero tingnan niyo po ngayon ang nagaganap sa kanila. At least, natatauhan na ang mga members nila. Merong tunay na gawain. Punta tayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Binulag ng Diyos ang sanlibutan ito upang ang mga pag-iisip na mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Experience ng bawat isa sa atin yan. Ang iniisip natin, kadiliman. Kaya yung iba, nagpapatiwakal na. Yung iba nagnanakaw, walang Diyos. Yan ang panluloko ng dyablo. Ngunit sa pag-aayuno, pananalangin, pagsusumamo, pagpupuri
sa ating dakilang Diyos, ng tunay na lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, our dearly beloved parents in the Lord, and the beloved children, sumulong ang ebanghelyo ng kaligtasan, isa-isa, paunti-unti nung una, pero ngayon, buong mundo na tayo eh. Lahat sa buong mundo, pinagpala ng ating mahal na Panginoon dahil ito'y magiging katuparan ng salita ng Diyos, and this gospel shall be preached unto all nations, to all the world, and the end shall come. Yun ang inaantay natin, end. Bakit? Papahinga na tayo sa ating dakilang Diyos. Ngunit habang tayo nandito, walang kapahingahan, lahat magsabing, praise the Lord. Wala pa tayo nagagawa. Mag-umpisa tayo, laging gumagawa sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos dahil ang pinag-uusapan natin ay tuloy-tuloy na pagliligtas ng marami pang kaluluwa. Gamitin ka sa huling panahon. At yun ang pinakamagandang magagawa mo habang ikaw ay nabubuhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Pag sumilang sa iyo ang tunay na ebanghelyo, totoong-totoo, nagbago ang buhay mo, gumaling ang mga karamdaman mo, hindi ka na nakatingin sa mga kayamanan sa mundong ito eh. Dahil yun ang turo sa atin, unahin mo ang pinakamamahal na Panginoong Hesus, idadagdag na lang ang lahat ng mga bagay. At totoo po, dito nagmula sa kahirapan ang ating minamahal na mga kapatiran, nagmula sa karamdaman, totoo, pinagaling tayo at pinagyayaman ng ating mahal na Panginoon at ang ating mga kayamanan, hindi na tayo nakatingin doon. Hindi na natin i-imbak pa sa bangko o sa mga minamalalagay. Iba nga sa ano na nilalagay eh. Kung saan-saan na eh. Pero dito, ilalagak natin sa kaban ng ating mahal na Panginoon upang patuloy na gamitin bago mahuli ang lahat. Dahil hindi naman natin mapapakinabangan yan. Ang Diyos ay totoong pinagpala ka na yung meron kang kalusugan, health, that is wealth. Ano mo yung kayamanan? Wala ka namang kapayapaan. Wala ka namang physical na kagalingan. That is useless. Ngunit narito tayong lahat, nagpupuri sa Diyos. Ang kayamanan natin, habang naglilingkod tayo, tumataas ang antas ng ating pananampalataya. Hindi tayo tumatalikod. Tuloy-tuloy hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito ang ebanghelyo ng kaligtasan na ipinangaral ng propeta ng Diyos na sinasabi, for the kingdom of God is not in word but with power. Kaya dito patotoo eh. Yun ang daladala mo upang makumbinsi mo ang marami. Mayaman ako sa pananampalataya. Ito ang aking patotoo na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay nagmamahal sa katulad kong makasalanan. Amen. Actually, nung unang panahon, during the time of Old Testament, ipinangako na ng Diyos to eh, na mula sa lahi ni Eva, tuloy-tuloy ang lahi at yung lahi na may kapangyarihan, si Satanas mismo, aapakan natin. May kapangyarihan tayo, mga minamahal ko. Ang sabi po, mga minamahal ko, at pagagalitin ko ikaw at ang babae, Genesis 3:15, at pagagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ay dudurog ng kanyang sakong. Nangusap ang ating mahal na Panginoon doon sa ahas, yung serpente, yung ahas na mismo, yun yung dyablo. Ngunit, salamat po sa katuparan ng pangako ng Diyos. Sa Jesus Miracle Crusade, ikaw at ako ay saksi. Si Satanas ay hindi nagtatagumpay, siya ang ating inaapakan. Amen? Hindi na tayo alipin niya. Alipin tayo ng makapangyarihang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Lucas, Kabanatang 10, talatang 19. Amen. The Gospel, Luke chapter 10, verse 19. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you.
Lucas Kapitulo 10, versikulo 19. Narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan. At sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay, hindi kayo maano. Amen. Amen. Praise the Lord. Malinaw po ang banal na kasulatan. Spiritually, binigyan tayo ng kapangyarihan. Ang ating kaaway ay si Satanas, mga minamahal ko. Ang sabi po, binigyan ko kayo ng kapangyarihan na iyong yurakan ang mga ahas at mga alakdan sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay, hindi kayo maaano. Amen? Praise the Lord. Kaya dito, mga minamahal ko, talagang makapangyarihan ng Diyos. Mga minamahal ko, talagang pinagpala tayo sa pinagpala. Natutupad ang pangako ng Diyos, mga minamahal ko. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya mga kapatiran, hindi takot eh. Pag nandyan ang armas naalala ko yung patutuon ni Major Nuggets nung siya'y kinantsawan ng kapwa niya sundalo. Sabi niya, yung baril niyo po, plastic lamang sa amin yan. Nagalit yung opisyal. Kinuha yung baril, itinutok kay beloved brother Bobby Nuggets. Pinutok. Sabi nung baril, tik. Pero, hindi po pumutok. Ang bala, nandun lang. Inimbestigahan. Talagang may tama. Mga minamahal ko. Talagang dapat puputok yun at mamamatay. Sabi ng opisyalis nila, paano yan? Magdidemanda ka ba? Major Nuggets? Hindi po. Pinatunayan lang ng Diyos na ang armas sa amin ay hindi magtatagumpay. Pero tandaan mo yan, sabi niya doon sa bumali sa kanya, ang Diyos ang maghihiganti. Nakakalungkot man, ayaw dumalo, ayaw maglingkod Pinagbibigyan na nga, namatay po yun, na stroke, at alam na natin, kapahamakan. Salamat sa ating dakilang Diyos na yung mga patotoong yan, nagpapatotoo na tayo po ay hindi dapat matakot. Dahil binigyan tayo ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ito ang hinahanap ng maraming tao Mga tatalinong tao, kung ano-anong ginagawa nila, armas, akala nila, ito ang magpapatino sa maraming tao sa mundo, mga minamahal ko. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade, ihalintulad mo, mga minamahal ko, matinding nuclear bomb. Dahil pag tumama sa iyo, totoo po, magkakaroon ka ng kapayapaan mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napagtagumpayan mo ang dyablo, dati alipin ka ng dyablo, siya ngayon ang aapakan mo, ika-cast out mo, matuwa ka. Dahil ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Kaya sa panahon natin yan, huwag tayong matakot, mga minamahal ko. Ang takot ay nasa isip lamang. Pag nakita ng dyablo, natatakot ka, may problema ka. Natatakot ka, may karamdaman ka. Natatakot ka kung anong magaganap sa mundong ito. Mga minamahal ko, ipagsigawan mo habang ikaw dito naglilingkod, yea, though I walk to the valley of shadow of death, I will fear no evil. Wala namang problema kung bawiin ang buhay natin. At least, kasama na natin ang ating dearly beloved parents in the Lord sa langit, nagpupuri. Amen? Mga minamahal ko, walang lugi sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. From the book of Prophet Isaiah, chapter 41, verse 10. Amen. Isaiah, chapter 41, verse 10. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Dito po sa aklat ng Isayas, Kapitulo 41, ang talatay 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Amen. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Napakapalad po natin, mga minamahal ko. During the time nandun ang ating dearly beloved pastor, kaharap
yung mga Abu Sayyaf na namumugot ng ulo. May mga armas sila, pero anong sinabi niya sa 12 prayer warrior? Huwag mag-alinlangan, 100% ha. Pag 99, delikado, pugot ang ulo mo rito. Ito, basahin ang verse. Ang sabi po, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Lahat magsabing, praise the Lord. Kumbinsido ang mga Abu Sayyaf. Maging ating Muslim brothers na talagang nagmo-monitor po sa Jesus Miracle Crusade. Maging yung isang imam na umakyat doon. Ang sabi niya, I believe, Evangelist Almeida, you are a prophet. Someday, I will pray to Allah na ikaw, ang pangangaral mo ay lumaganap maging sa kapwa namin mga Muslim. Grabe, mga minamahal ko. Grabing pagpapala, mga minamahal ko, dahil sigurado ng ating mahal na Panginoon. Today, maraming natatakot. Utos ng ating mahal na Panginoon, huwag kang matakot, kasama mo ang Diyos. Sa lahat ng bagay, sa aking katumiwala, sa ating mahal na Panginoon, palalakasin ka, hindi ka manghihina. Kung patuloy kang maglingkod, dumalo, lalakas ang pananampalataya mo. Pero kung pala-absent ka, sunod tayo sa papuri, itinataas ang kamay, pinipiga ang puso upang tumulo ang luha, kahabagan ng Diyos, mapuspos ng banal na Espiritu. Nasaan ang iyong unang pag-ibig? Pero pag naglalaho yan, yun po ang delikadong parte. Yung manlamig at malaglag ka sa kamay ng Diyos, nakakatakot na bagay. Sasakmaling ka ng kaaway. Siya po ang kikilos upang ikaw ay... Actually, ang binabantayan po ng Diablo, presently, yung mga mananampalataya sa Jesus Miracle Crusade. Bakit? Baka sakali may magmintis. Pero yung mga nasa labas na wala rito, yung mga tumalikod, mga minamahal ko, pag-aari na niya yan, akin na yan eh. Kaya beware, bantayan natin ang ating kaligtasan na sinasabi ng ating dearly beloved pastor, work out your salvation with fear and trembling. Titingin lamang tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag tayong manlamig, huwag tayong manlupaypay, mga minamahal ko. For salvation is the greatest matter of importance. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa, yan po ang pinakamahalaga sa buhay natin. Angkinin mo ang kayamanan sa mundong ito, yumaman ka, sumikat ka, mawawala ka sa paglilingkod sa Diyos. Useless po yan, mga minamahal ko. Ngunit dito, anumang kinalalagyan mo, may pagsubok ka, may karamdaman ka, may kahirapan, ngunit hindi mo inalentana yan, tumitingin ka sa ating mahal na Panginoon dahil alam mo may pag-asa. Dahil siya, God is the author of peace. Papalitan niya ng kapayapaan ang iyong kalungkutan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tutulungan kita, sabi ng mahal na Panginoon, palalakasin kita. Ngayon, idideklara ng ating mahal na Panginoon, you are of God. Kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak. From the book of 1 John chapter 4, verse 4, Amen. Huling talata po, Amen. First book of John chapter 4, verse 4. You are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Unang Juan, Kapitulo 4, versikulo 4. Kayo'y sa Diyos, pabunti ko mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo, kaysa nasa sanlibutan. Amen! Lahat magsabing, praise the Lord. Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak. Inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo, kaysa nasa sanlibutan. Grabe, mga minamahal ko. Ito nagpapatunay na anak nga tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Wala tayong kinatatakutan sa huling panahon. Maging lahat ng ginagawa ng Diablo,
hindi po magtatagumpay sa bawat isa. Mga minamahal ko, napakabuti ng Diyos. Kung ating alalahanin lagi ang kabutihan ng Diyos, mga minamahal ko, sinasabi po ng banal na kasulatan, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi kapayapaan, gaya ng lahat sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. I-refresh natin, alalahanin natin, yung mga nakalipas sa mga dakilang himala, hindi nagbabago, it's just the same hanggang kasalukuyan. Ating naalala, 1987, magkakaroon ng CODETA. This will be military junta. Nandun sa TV ang ating dearly beloved pastor sa Channel 4, talagang pinalibutan na Pinalibutan na ng mga sundalong rebelde. Ngunit, nag-rebuke ang ating dearly beloved pastor. May itinakbo sa kanya, si Sergeant Celeste, may tama ng bala. Government forces po yun. Ipinanalangin ng ating minamahal at ginagalang na pastor. Abay, nabuhay. Tuloy, lumabas, laban uli. Laban sa mga sundalong rebelde. Ang ating beloved choir, palabas sila dahil no choice. Yung iba, palabas. Ayan na, yung mga pinagbabaril. Mga minamahal ko. Yung mga tingga nalalaglag lang. Amen? Wala pong tinamaan. Nakapatiran, mga minamahal ko. Ngunit pag-rebuke ng ating dearly beloved pastor sa mga rebelde, ay para bang, sabi ng iba, magic. Hindi po magic yun, himala talaga. Buong puwersa ng mga rebeldeng sundalo ay nagsitakas. Yung iba nanginginig. Bakit? Totoo po, ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil He is the author of peace. Mga minamahal ko, during the Middle East War, si Saddam Hussein, sinakom niyang Kuwait talagang kaguluhan laban po sa malalakas na bansa. Sabi niya, I will wipe out na. Pinagmalaki niya ang biological weapon niya. Talagang sisirain niya ang mundo. Pag sinabing biological, yun pong epekto ng usok noon, marami ang mamamatay. To the rescue, nag-decree ang ating dearly beloved pastor, inimbitahan lahat ng mga TV station. Ngayon makita nyo na mayroong Diyos. Nirebuke ng ating dearly beloved pastor, walang makakapaminsalang biological weapon ni Saddam Hussein. Nagkatotoo po yan. Dahil minonitor ng CNN, maging ating mga kapatiran na hindi pa save dito, nakamonitor pala sila. Na-save tuloy. Bakit? Nakita nila ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo pong lahat ay tumayo upang ang bawat isa po sa lahat ng mga bisita, mga baguhan, tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.